Kontento na nga sa kasalukuyan nilang buhay ang mag-asawang sina Alvin at Rina. Kapiling ang kanilang adopted daughter na siyang mahal na mahal nilang mag-asawa. Wala ngang mapagsidla ng saya ang mga puso nila dahil sa masayang pamilyang kanilang nabuo. Subalit isang pangyayari ang hindi inaasahan na siyang babago pala sa kanilang buhay. Hindi nga magkamayo ang mga medics sa pagsagip ng mga bata, magulang, teachers at ilan pang mga taong sangkot sa isang naganap na aksidente sa isang highway. Habang ang doktor naman na si Alvin ay palingalinga sa paligid, nawaring may gustong makita ang kanyang mga mata. Hanggang sa natanaw niya ang kanyang magina na humihingi ng tulong dahil naiipit ang mga to at dali-dali nga silang nilapitan ni Alvin. "Rina, Laika!" Tawag nga ni Alvin sa kanyang asawa at anak. "Alvin, tulungan mo kami!" Nagsusumamo namang sambit ni Rina, kung kaya't dali-daling ang tinulungan ni Alvin ang kanyang asawa at dahan-dahang inalis ang mga paa nito mula sa pagkakaipit. "Sobra akong nag-alala sa inyo. Hindi ko kakayanin kung mawawala kayo." Puno nga ng pag-aalalang wika ni Alvin ang maigpit nga niyang niyakap ang kanyang asawa pati na nga rin ang kanyang anak. "Ayos lang ako, Alvin. Pero ang anak natin kailangan pa rin natin siyang madala kaagad sa ospital." Ani naman ni Rina. "Papa, okay lang po kami ni Mama pero masakit na po ang mga paa ko dahil po sa pagkakaipit." Sabi naman ng batang si Laika na siyang lumuluha nang dahil na rin sa takot. Pareho namang napatingin ang mag-asawa sa isang paa ng kanilang anak na siyang kasalukuyan pa rin palang naiipit. Kaya dagling kumilos nga sa Rina at Alvin para nga tulungan ang kanilang anak. Hanggang sa biglang may babaeng medic na lumapit para tawagin ng doktor. "Doc Alvin, kailangan po namin ng tulong nyo. May bata rin pong nag-aagaw buhay." Lumingon naman si Alvin sa medic. "Wala ba kayong pwedeng hinga ng tulong? Wala bang ibang doktor na sumunod dito?" Dagli namang umiling ang medic. "Wala po, Dok. Pakiusap po, Dok. Kailangan namin ng tulong mo. Kundi mamamatay po yung pasyente." Sabi nga ng babaeng medic na tila ba desperada na sa tulong ng doktor. Ibinaling naman ni Alvin ang atensyon niya sa kanyang magina. "Rina, alis lang ako sandali. Tutulungan ko yung bata pero babalik din ako kaagad." Bali nga ni Alvin sa kanyang asawa. Tumingin naman si Rina sa kanyang anak. "Laika, anak, kaya mo bang tiisin? May tutulungan lang sandali ang papa mo pero babalik din kaagad siya para tulungan tayo." Sabi nga ni Rina sa kanilang anak. "Opo, Mama. Pero Papa, bumalik po kayo kaagad. Please, masakit na po kasi talaga ang paa ko eh." Lumuluha na mangusal ng batang si Laika. "O anak, pangako yan. Babalik ka agad ako para tulungan ka." Sambit nga ni Alvin bago ito tuluyang umalis at sumama na nga sa medic na babae upang bigyan nga ng paunang lunas ang isang batang nag-aagaw buhay ng mga sandaling yun. Nang maiwan nga si Rina, sinubukan niyang alisin ang paa ng anak. Mula sa pagkakaipit, ginawa nga ni Rina ang lahat ng kanyang makakaya subalit tila ba hindi yun sapat. "Mama, ang sakit na po talaga ng paa ko." Umiiyak nga na usal ng batang si Laika at tila ba labis nitong tinitiis ang sakit na nararamdaman. "Anak, kumapit ka lang ha. Konting tiis lang. Babalik din ang papa mo, tutulungan niya tayo. At madadala ka namin kaagad sa ospital. Kaya konting tiis lang, anak." Usal nga ni Rina sa kalmadong boses upang bigyan ng pag-asa ang kanyang anak. Ilang minuto nang lumilipas ngunit hindi pa rin bumabalik sa Alvin na siyang abala sa pagsasagip nga ng buhay ng ibang bata. Hanggang sa unti-unti nang namumutla ang batang si Laika. "Laika, anak, anong nangyayari sa'yo?" Puno ng pag-aalalang tanong ni Rina sa kanyang anak nang mapansin nga niyang pamumutla nito. "Mama, hindi ko na po kaya." Sambit ng bata sa nangihinang boses.
Nang mga sandaling yun ay nanlaki naman ng mga mata ni Rina. Nang makita niyang marami ng dugo, ang siyang umaapaw sa semento at batid niyang mulayon sa paa ng kanyang anak. Anak, kumapit ka, okay? Darating din ang papa mo. Babalik din siya kaagad at maliligtas niya rin tayo. Lumuluhan na rin na wika ni Rina na siyang mas lalong natakot at naglala sa kanyang anak. Doon nga'y sinikap ni Rina na itulak nga paalis. Ang siyang dumadagan nga sa kanyang anak. Ngunit kahit anong buhos nga niya ng puwersa, wala talagang nangyayari. Lalo na rin nga siyang nangihina dahil nga sa mga sugat na kanyang natamo. Tulungan niyo kami, please! Nastak ang anak ko, tulungan niyo kami! Sigaw nga ni Rina upang humingi ng tulong pero tila ba wala man lamang nakarinig. Sa kanya nang walang maski isang tao ang lumapit sa kanila. Mama, mahal na mahal ko po kayo ni Papa. Gusto ko pong magpasalamat dahil ampon niyo lang po ako pero tinuring niyo po akong parang kadugo ninyo. At minahal niyo po ako na parang tunay na anak. Kung papipiliin po ako sa susunod kong buhay, kayo pa rin po ang pipiliin kong maging magulang. Hangad ko lang po na maging masaya po kayo ni Papa. Nangihinang ang saad ng batang si Laika. Lalo namang napaiyak si Rina dahil sa sinabi ng kanyang anak. Anak, huwag ka magsalita ng ganyan please. Lumuluhang pakiusap ni Rina habang sinisikap pa rin itong alisin ng siyang nakadagan sa paa ni Laika kahit na patuloy na ang panghihina ng katawan niya. Alvin! Tulungan mo kami, ang anak natin, Alvin! Buong lakas na sigaw nga ni Rina habang ang boses nito ay tila ba nagsusumamo na sana bumalik na nga sa kanila ang kanyang asawa upang sila naman ang matulungan. Subalit ng mga sandaling yun, ay abala pa rin si Alvin sa pagligtas ng buhay ng ibang mga bata at walang kamali-malay sa nangyayari sa kanyang magina. Anak, pakiusap, huwag kang pipikit. Onting tiis na lang, anak, please. Huwag kang pipikit. Tulong! Tulungan niyo kami, pakiusap, tulungan niyo kami. Alvin, kailangan ka namin. Anak, please. Huwag mo ipipikit ang mata mo. Huwag mo kaming iiwan. Pakiusap, anak. Patuloy ngang pakiusap ni Rina. Sa kanyang anak na siyang tila ba pipikit na ngang mga mata sa labis na panghihina. Ngunit wala na ngang nagawa pa si Rina nang tuluyan na ngang mawala ng malay ang anak niyang si Laika. Niyakap ni Rina ang kanyang anak habang siya ay tumatangis at walang tigil sa pagagulgol. Hindi malaman ni Rina ang kanyang gagawin ng mga sandaling yun habang nasa mga bisig niya ang wala ng malay na anak at patuloy pa rin ang paghingi niya ng tulong. Hindi naman nagtagal ay patakbong ang binalikan ni Alvin ang kanyang magina. Rina, anong nangyari sa anak natin? Nilapitan nga ni Alvin ang kanilang anak at nang makita niya ang maraming dugo, sa semento ay tila ba nanghina siya. Alvin, please, tulungan mo ang anak natin. Dalhin natin siya sa ospital. Halos tila ba walang buhay na saad ni Rina sa kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan na kumilos naman si Alvin at humingi nga ng tulong para nga madala sa ospital ang kanilang anak. Samantala sa ospital sa labas ng emergency room, hindi na nga maalis ang kaba sa dibdib ni Rina habang hinihintay ang paglabas ng kanyang asawa at para malaman ang lagay ng kanilang anak. Nagdurugo na rin ang kanyang mga sugat na natamo. Ngunit hindi niya ito ininda dahil mas nananaig sa kanyang pag-aalala niya sa kanyang anak na si Laika. Hanggang sa lumabas na nga si Alvin mula sa emergency room. Hindi na nga maalis ang kaba sa dibdib ni Rina habang hinihintay ang paglabas ng kanyang asawa at para malaman ang lagay ng kanilang anak. Nagdurugo na rin ang kanyang mga sugat na natamo. Ngunit hindi niya yun ininda dahil mas nananaig sa kanyang pag-aalala sa kanyang anak na si Laika. Hanggang sa lumabas nga si Alvin mula sa emergency room. Alvin, anong nangyari? Kumusta ang anak natin? Ano nang lagay niya? Sunod-sunod na tanong ni Rina sa kanyang asawa at umaasa ito ng isang magandang balita. Hindi naman nakasagot si Alvin. Sa halip, bahagya na nga lamang itong napayoko habang may blankong ekspresyon ng kanyang muka. Alvin, what is happening? Bakit hindi ka makasagot? Kinakabahan pang ang tanong ni Rina sa kanyang asawa.
Humugot nga ng isang malalim na buntong hininga si Alvin bago niya niyakap ang kanyang asawa. Namutawi ang kaba at pagtataka sa muka ni Rina, ngunit hindi nga siya umimik at hinintay na nga lamang ang kung ano mang sasabihin ni Alvin. Wala na nga ang anak natin. Wala na si Laika. Maraming dugo ang nawala sa kanya at yun ang dahilan ng pagkawala niya. Mahina at malungkot na sambit ni Alvin. Dahil sa narinig ay automatic na nanghina ang buong katawan ni Rina. Kaya mas humigpit nga ang pagkakayakap sa kanya ni Alvin. Sunod-sunod nga, muling nagsipataka ng mga luha ni Rina at tila ba nawalan siya ng lakas na hindi na nga niya nagawang makapagsalita hanggang sa mawalan nga siya ng malay. Makalipas ang ilang oras, unti-unting iminulat ni Rina ang kanyang namumugtong mga mata at una nga niyang nakita ang kanyang asawa na siyang nagbabantay at labis na nag-aalala sa kanya habang ang suot pa nga nitong puting lab coat ay nagkaroon na ng dugong mantsa. "Kamusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Alvin sa tonong nag-aalala. Bumangon si Rina. Pinasadahan nga niya ng tingin ng buo ang katawan at nagamot na rin ang mga sugat niya. "Hindi ko masabing okay ako. Ramdam ko ang sakit ng buong katawan ko pero wala yatang papantay sa sakit na nararamdaman ko sa parteng to." Walang buhay na sagot ni Rina kung saan itinuro nga ang kanyang kaliwang dibdib. Naupo naman si Alvin sa hospital bed at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. "I'm really sorry. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko kung bakit nawala ang anak natin. Kung sana bumalik ako kaagad. Kung sana hindi ako nahuli ng dating. Kung sana mas inuna kong tulungan ang anak natin, baka buhay pa siya ngayon." Halos maluhaluhang ang sabi ni Alvin na siyang sinisisi nga niyang sarili sa pagkawala ng kanilang anak. Umiling-iling naman si Rina. "Don't blame yourself. Ginawa mo lang ang layunin mo bilang isang doktor. Alam mo na naghinip ako. Napanaginipan ko ang anak natin, gusto ko na siyang samahan pero ayaw niya. Dahil ayaw niyang maiwan kang mag-isa. Alam niyang sisisihin mo ang sarili mo at sinabi niya sa akin na wala kang kasalanan. Pareho nating hindi ginusto ang mangyari pero wala na tayong magagawa pa kundi tanggapin na wala na nga ang anak natin." Wika ni Rina at muli ngang lumuha ang kanyang mga mata na tila ba walang kapaguran sa pag-iyak. Hindi na rin nagawa pang pigilan ni Alvin ang kanyang luha na siyang tumakas na rin sa kanyang mga mata at niyakap niya ang kanyang asawa. Sa paglipas ng mga araw, sinubukang magpatuloy sa buhay ni Rina at Alvin matapos nilang ilibing ang kanilang namayapang anak. Nag-live si Alvin sa kanyang trabaho at pinagtuunan nga niya ang kanyang asawa ng pansin at hindi nga siya umalis sa tabi nito. Hanggang sa isang gabi ay may nangyari nga sa kanilang dalawa. "Mahal na mahal kita, Rina. Nawala man ang anak natin pero hindi ako alis sa tabi mo." Ani ni Alvin ang halikan niya sa noo ang kanyang asawa. "Mahal na mahal din kita." Tugon naman ni Rina na may tipid ng ngiti sa mga labi. Muli ngang hinalikan ni Alvin ang mga labi ng kanyang asawa bago niya ito ikinulong sa mga bisig niya at nakatulog na nga silang dala ang pagod. Ilang minuto lang nang magising si Rina ay mukha nga ng kanyang asawang siyang unang bumungad sa kanya. Bumangon siya, kumuha ng ballpen at papel at doon nagsulat hanggang sa tuluyan na nga niyang nilisan ang kanilang tahanan, dala nga ang kanyang maleta. Kinaumagahan ay nagising si Alvin na wala na nga sa kanyang tabi ang kanyang asawang si Rina. Lumabas siya ng kwarto at hinanap ito, ngunit hindi niya ito nakita. Bumalik siya sa kwarto para nga kunin ang kanyang cellphone nang mapansin nga niya ang isang nakatuping papel nakatabi niyon. Kinuha niya yon at binuklat at doon ay may binasa nga siyang sulat. "Hi Alvin, malamang gising ka na at binabasa mo tong sulat ko. Una sa lahat gusto kong magpasalamat. Hindi man ako nagkaroon ng anak sa'yo pero tinanggap mo pa rin ako ng buong buo
Hanggang sa dumating sa buhay natin si Laika. Napakasakit ng pagkawala niya. Sinubukan nating ipagpatuloy ang buhay nating dalawa, pero ayoko magpanggap at magsinungaling. Hindi ko pa rin matanggap na nawala si Laika. Pakiramdam ko nawala ng saysay ang buhay ko at aaminin kong hindi ko na rin kaya. Sa tuwing gigising ako, mukha mo ang siyang una kong nakikita. Naalala ko ang pinakamasakit na trahedyang nangyari. Pinipilit ko namang isipin na wala kang kasalanan, pero sinasabi ng aking puso at isip na kung sana inuna mong tulungan ang anak natin, baka buhay pa siya ngayon. Sana kasama pa natin siya. Na habang sinisikap mong sagipin ang buhay ng iba, ang anak naman natin unti-unting nanganganib at nagdulot yun ang pagkawala niya. Mahal kita, Alvin, pero sa ngayon hindi ko pa kayang makita at makasama ka dahil naaalala ko ang araw na nawala ang anak natin. Pero sana magpatuloy ka pa rin. You're a great doctor. Sa ngayon, mas mainam muna siguro na malayo tayo sa isa't isa habang hindi pa naghilom ang puso ko sa nangyari. I love you and please, lagi mong ingatan ang sarili mo. Love, Rina. Matapos mabasa ni Alvin ang sulat, kinusot niya ang papel, saka nagsimulang magwala. Pinasag niya ang ilan sa mga gamit sa kwarto niya, para nga doon ibuhos ang sakit na naramdaman niya. Kasalanan ko tong lahat. Ang gago ko kasi. Naturingan akong doktor pero hindi ko man lang nailigtas ang sarili kong anak. Ngayon, hindi lang ang anak ko ang nawala sa akin kundi pati rin ang asawa ko. Humahagulgol nga na wika ni Alvin ang hindi na nga niya makontrol pa ang emosyon niya. Sa pag-alis ni Rina, sinikap niyang mamuhay kasama ang kanyang pinsan na si Pamela na siyang kasalukuyang nurse sa isang baryo. Alam mo, Ate Rina, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka, pero naiintindihan ko na kailangan mo munang lumayo kay Kuya Alvin para hindi mo muna maalala yung nangyari. Ani nga ni Pamela habang tinutulungan nga niyang maghanda ng pagkain nila ang kanyang pinsan. Sorry, Pamela, kung naabala pa kita. Biglaan din kasi yung naging desisyon ko eh. Ayoko lang na magpangkap na okay sa harapan ni Alvin kahit na ang totoo. Nadudurog talaga ang puso ko sa tuwing nakikita ko siya dahil naalala ko ang nangyari. Paliwanag naman ni Rina. Ano ka ba, Ate Rina? Ayos lang naman sa akin, okay nga rin yun eh. Kasi wala naman din akong kasama dito sa bahay. Saka, tayo na lang din kaya ang magkapamilya. Napangiti naman si Rina at naupo nga silang dalawa para kumain. Nang ilang sandali lang, biglang natigilan nga si Rina at napahawak sa bibig niya. Bakit, Ate Rina? Anong problema? Medyo nasusuka lang kasi ako eh. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Minsan nahihilo ko tapos nasusuka. Pakiramdam ko may sakit ako. Wika nga ni Rina. Teka ate, tinatnan ka na ba? Usisa nga ni Pamela kaya napaisip si Rina. Hindi pa. Pero kung iniisip mong baka buntis ako, paniguradong hindi yan ang dahilan. Dahil imposible. Lalo na't hindi naman ako mabubuntis. Kaya nga nag-adopt kami ni Alvin, 'di ba? Hirap kaming magkaanak. Turan pa nga ni Rina sa kanyang pinsan. Pero alam mo, Ate Rina, may nakilala na rin kasi akong pasyente na hindi magkaroon ng anak. Pero biglang isang araw, nabuntis siya. Bakit hindi mo subukan mag-PT? Suwestyon naman ni Pamela sa seryosong tono ng boses. Hindi na kailangan, Pamela. Ayoko nang umasa at masaktan sa bagay na imposible namang mangyari. Wala namang masama, Ate Rina, kung susubukan mo. Sige na, para lang din sure tayo kung ano ba yung nararamdaman mo. Pamimilit nga ni Pamela sa kanyang pinsan. Bumuntong hininga naman si Rina. Sige na nga, mamaya magpipiti ako, pagbibigyan kita. Kahit alam ko naman na imposibleng mangyaring mabuntis ako. Makalipas nga ng ilang oras, sinubukan nga ni Rinang magpiti at dahil nga hindi na siya umasa pa, walang kahit na anumang emosyon na nararamdaman ng kanyang puso hanggang sa tamad niyang binigay sa kanyang pinsan na si Pamela ang piti.
Ikaw nang mag-check ng result. Ani nga ni Rina at naupo sa sofa. Chinek naman niya ni Pamela at unti-unti ngang namilog ang mga mata nito na waring hindi makapaniwala sa resultang kanyang nakita. Ate Rina, buntis ka nga. Hindi makapaniwalang bulalas nga ni Pamela sa kanyang pinsan. Ay naku Pamela, wag mo nga akong i-prank please. Ate Rina, hindi kita pinaprank. Ito oh. Itinapat nga ni Pamela ang hawak niyang piti sa mukha ni Rina upang makita nito ang resulta at napaawang ang bibig ni Rina nang makumpirma niyang nagsasabi ng totoo ang kaniyang pinsan. Napaluha nga sa tuwa at hindi makapaniwala si Rina dahil sa himalang nangyari. Totoo ngang buntis siya hanggang sa tuluyan na nga siyang nanganak na siyang pinangalanan niyang Miracle dahil para sa kaniya ang pagkakaroon niya ng anak ay isang himala. 7 taon nga ang lumipas at hindi man lang ipinaalam ni Rina ang tungkol sa anak niya sa kaniyang asawang si Alvin dahil na rin sa personal niyang dahilan. Mama, dadalawin po ba natin si Tita Pamela at si Heart? Excited ang boses na tanungan ng batang si Mira. Kung saan kasalukuyan nga silang lula ng taxi ng kanyang inang si Rina. Oo anak, ang sabi kasi ni Tita Pamela mo, namimiss na raw tayo ni Heart, kaya pupuntahan natin siya. Nakangiting sagot naman ni Rina at mas lalo ngang lumawak ang ngiti sa mga labi ng batang si Miracle. Hindi naman nagtagal, huminto na rin ang taxi at lumabas na nga silang mag-ina. Napalunok naman si Rina nang makita niya ang isang malaking ospital. Iyon kasi ang ospital ng kaniyang asawang si Alvin at kinakabahan nga siya kung sakali mang magkita silang muli. Kaya naman inayos niya ang shade na suot bago sila tuluyang pumasok sa loob ng ospital para nga puntahan ang kaniyang pinsan na siyang doon na rin nagtatrabaho bilang isang nurse. Ma'am Rina, Miracle! Tuwang-tuwang bulalas naman ng batang pasyente na si Heart na siyang kasalukuyang nakaupo sa kama nang mapansin niya kaagad ang pagpasok ng mag-ina na sina Rina at Mira. Ate Rina, mabuti naman at nakarating kayo. Kanina pa kasi tanong ng tanong tong si Heart kung nasaan na ba raw kayo. Salubong naman ni Pamela sa kanyang pinsan at kinuha nito ang mga dalang prutas at pagkain ni Rina. Heart, kamusta ka na? Tanong nga ni Rina sa bata nang lapitan niya ito. Okay naman po ako, Ma'am Rina. Masaya po akong dinalaw niyo po ulit ako ni Miracle. Nakangiting tugon naman ng batang si Heart. Miss na miss ka na rin kasi namin, Heart eh. Saka, hindi ba kami na ang pamilya mo? Siya nga pala, may mga dala akong wig para sa'yo. Pwede mong isuot at mag-picture tayong dalawa. Wika naman ng batang si Miracle. At inilabas nga nito ang mga dalang wig. Napangiti naman ang magpinsa na sina Rina at Pamela habang pinagmamasdan ng dalawang bata na masayang muling nagkita. Kamusta siya? Tanungan ni Rina sa kanyang pinsan. Ang totoo niyan, mas lalong lumulubha ang kalagayan niya. Ilang beses na rin siyang kinausap ni Dr. Alvin para magpa-opera pero ayaw niya. Sagot naman ni Pamela na siyang dahilan ng paglaho ng ngiti ni Rina. Si Heart kasi ay isa sa mga batang nasa ampunan kung saan inampon ni Rina at Alvin ang namayapa nilang anak na si Laika. May sakit itong brain cancer at hindi nga maganda ang kasalukuyang kondisyon. Bakit daw ayaw niyang magpa-opera? Tanong pa ni Rina. Same reason Ate Rina. Bukod sa nahihiya siya, ayaw daw niyang magkaroon ng kung anumang tahiyang parte ng katawan niya. Natatakot din siyang magpa-opera. Kaya nakakalungkot man pero hindi ko rin alam kung paano natin siya makukumbinsi eh. Kung sana lang may pamilya siyang nandito na kasama niya. Baka magbago pa ang isip niya at mawala ang takot niya. Sad pa nga ni Pamela. Bahagya namang kumirot nga ang puso ni Rina nang maalala nga niyang anak niyang si Laika. Ayaw niyang maramdaman muli ang sakit na pakiramdam nga dahil parang anak na nga rin ang naging turing niya kay Heart.
Sumapit ang hapon at nagpaalam na nga ang maginang sina Miracle at Trina kay Hart at Pamela. Samantala kasalukuyan namang naglalakad patungo sa kwarto ni Hart si Alvin nang mapahinto siya dahil sa natanaw nga niyang dalawang taong siyang kalalabas lang mula sa kwarto ng batang si Hart. Rina? Teka, sino yung batang kasama niya? Bulong nga ni Alvin sa sarili habang hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa magina. Nang palayo na nga si Rina at Miracle, ay binalak nga nilang sundan ni Alvin. Subalit, siya namang pagtawag sa kanya ng pinsan niyang si Danny. Hey Kaz, anong problema? Sino sila? Usisa nga ni Danny sa pinsan habang sinusundan din niya ng tingin ng magina. I'm not sure pero sa tingin ko, si Rinang nakita ko. Sagot naman ni Alvin. Sa paglipas ng mga araw, hindi na nga nawala pa sa isip ni Alvin ang kaniyang nakita. Mula ng araw na yon ay lagi nang sumasagi sa isip niya ang kaniyang asawa at hindi niya maitatanggi sa kaniyang sarili na miss na niya ito. Ngunit nandoon pa rin ang tanong sa kaniyang isipan kung sino ba ang batang kasama ni Rina nang makita niya ito at gusto niya ngang malaman ang sagot sa mga tanong sa isip niya. Isang araw, muli ngang dumalaw si Rina kay Hart kasama ang kaniyang anak na si Miracle. Kasalukuyan na ngang nag-uusap ang magpinsan na si Rina at Pamela at ng mga sandaling din iyon ay patungo nga sa kwarto ng batang si Hart, si Alvin. Hinawakan nga ni Alvin ang doorknob at marahan itong pinihit para nga buksan ang pinto. Ngunit bigla siyang natigilan nang makarinig siya ng mga nag-uusap na boses sa loob ng kwarto na siyang pamilyar sa kaniya. Siya nga pala, Ate Rina. Wala ka ba talagang balak na sabihin sa kanyang tungkol sa anak niyo? Tanong pa nga ni Pamela sa kanyang pinsan at lingid nga sa kanilang kaalaman na ang doktor na si Alvin ay nasa pintuan lamang habang nakikinig sa kanila. Para san pa? Masaya na kami ng anak ko. Masaya ako na kasama ko ang anak ko at saka ikaw. Hindi na para malaman ng ama ni Mira ang tungkol sa kanya. Sagot naman ni Rina habang abala ito sa pagbabalat at paghihiwa ng apple. Pero Ate Rina, ayaw mo bang mabuo ang pamilya mo? Hindi ba? Yun naman ang pangarap mo noon pa, ang magkaroon ng isang buong pamilya. Pamela, hindi ko pwedeng pairali ng puso ko lang. At alam mo ang dahilan kung bakit. Hindi na nga nagawa pang makipagtalo ni Pamela sa kanyang pinsan dahil sa sinabi nito. Miracle, kamusta na pala ang pakiramdam mo? Inaalagaan mo ba ang sarili mo? Ang batang si Hart naman ang siyang nagtanong sa kausap nitong si Mira. Okay lang ako, Hart. Huwag mo akong alalahanin. Sa kasi na Mama at Tita Pamela nang nagsabi sa akin na magiging okay lang din daw ako. Kaya hindi ko kailangan na mag-alala. Isa pa, inaalagaan ko naman ang sarili ko. Sagot naman ng batang si Mira. Tama si Miracle, Hart. Huwag ka nang mag-alala sa kanya, okay? Ang dapat na inaalala mo ay ang sarili mo. Kailangan mong maging okay at magpagaling. Ayaw mo naman sigurong malungkot si Mira dahil sa pag-aalala, di ba? Sabat naman ni Rina sa kalmadong boses. Napasimangot naman ang reaksyon ng mukha ng batang si Hart. Alam mo Mira, mabuti ka pa at may mama at tita kang nag-aalaga sa'yo. Samantalang ako, wala man lang akong pamilya. Malungkot nga ang boses na pagkakasabi ng batang si Hart. Huwag mo ngang sabihin yan. Nandito naman kami Pamilya mo na rin kami, Hart. Isa pa inaalagaan ka naman namin, di ba? Sabi pa nga ni Rina. Tama si Mama. Nandito kami para sa'yo. At kami ang pamilya mo kaya hindi mo kailangan malungkot kasi kami ang mag-aalaga sa'yo. Gatong naman ni Miracle at ganon din si Pamela. Namutawi naman ang ngiti sa mukha ng batang si Hart dahil sa mga narinig. Habang si Rina ay natahimik nang marinig nga nito ang pangalan ng doktor. Samantala ilang sandali lang umalis na nga si Alvin at nagtungo nga
sa kanyang opisina at doon nga ay pilit niyang pinoproseso sa kanyang isipan lahat ng kanyang narinig. Kung ganun yung nurse ni Hart na si Pamela ay yung pinsan ni Rina, sambit nga ni Alvin habang diretso lang ang kanyang paningin sa kawalan. Sakto naman ang siyang pagpasok ng pinsan niyang si Danny. "What are you doing? Nababaliw ka na ba? Bakit kinakausap mo yata ang sarili mo? Ganyan ba ang epekto ng matagal nang nawalay sa asawa, ha?" Natatawang pang-asar pa nga ni Danny kay Alvin. Nang maupo nga siya, sa upuan na siyang nasa tapat ng office table ni Alvin. "Mabutit nandito ka. Gusto kitang makausap, I need your help." Wika naman ni Alvin sa kanyang pinsan at seryosong boses. Dahilan kaya naging seryoso na rin ang mukha ni Danny. "Saan naman?" Seryosong usisa naman ni Danny. "My wife is here at kailangan ko ng tulong mo." Tumaas naman ang kilay ni Danny. "Teka, wag mong sabihin na gusto mong tulungan kita para magkabalikan kayo ng asawa mo, ha?" Bumuntong hininga si Alvin. Si Nurse Pamela na nurse ni Hart, pinsan niya si Rina. Ilang araw na palang nagpupunta rito sa ospital si Rina para dalawin si Hart. Bakit ba hindi ko naisip na kilala niya pala si Hart? At malamang, si Pamela ang nagsasabi sa kanya tungkol sa kondisyon nito ngayon. Pero ang pinagtataka ko lang ay yung batang kasama ni Rina. She has a daughter at hindi ko alam kung paano nangyari yun. Hayag pa nga ni Alvin. Baka naman kasi nag-ampun ulit siya. Hindi naman siya magkakaanak, di ba? At malamang, sobrang hindi niya matanggap na nawala yung anak niyo noon. Kaya nag-ampun ulit siya. Opinyon naman ni Danny. Yan din ang una kong naisip. Pero narinig ko yung usapan nila kanina. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa ama ng anak ni Rina. Hindi alam ng ama ng bata ang tungkol sa kanya dahil ayaw ipaalam ni Rina. At Miracle ang pangalan ng anak niya. Kwento pa nga ni Alvin. Hindi mo naman siguro iniisip na ikaw yung ama ng bata, di ba? Tanong pa nga ni Danny sa kanyang pinsan. Yan nga ang gusto kong malaman kung sino ang ama ni Miracle. At para malaman yun, kailangan kong tulong mo. Diretsong sabi pa nga ni Alvin. At sa paanong paraan naman kita matutulungan? Hindi mo malalapitan si Rina dahil for sure kilala ka niya. Kaya naisip kong pwede mong lapitan si Pamela para malaman ng totoo. Kunin mo ang tiwala niya. Kung kinakailangan na gamitin mo yung karisma mo para makakuha ng impormasyon, gawin mo. Basta gusto ko lang malaman kung adopted ba ulit si Miracle o kung sino ang ama na tinutukoy nila. Paglalahad pa nga ni Alvin sa plano at sa paraan na pwedeng gawin ng kanyang pinsan. At ano naman ang makukuha ko pagkatapos nito? Tanong pa nga ni Danny patukoy nga sa kung ano ang magiging kapalit kung tutulungan niya ang kanyang pinsan sa gusto nga nitong malaman. Malalaman mo kapag nakuha mo na yung sagot sa tanong ko. Tugon naman ni Alvin. Okay, deal. Don't worry, akong bahala. Mabilis ngang pagpayag ni Danny at may confidence nang umisi pa nga ito tumalis sa opisina ni Alvin. Taglingang tinungo ni Danny ang hallway patungo sa kwarto ng pasyenteng si Hart at binantayan ang paglabas ng kanyang target na si Pamela. At nang matanaw niya itong naglalakad patungo sa kanyang direksyon, nagsimula na nga rin siyang maglakad upang magkasalubong sila at doon ay intensyon niyang binangga ang dalaga. Dahilan kaya nahulog nito ang hawak na medical clipboard at taglingang tinulungan ni Danny ang nurse. I'm sorry, miss. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Medyo wala kasi ako sa sarili ko kanina. Kagad ngang paghingi ng paumanhin ni Danny sa dalaga. Ayos lang, sabi naman ni Pamela. Pamela pala ang name mo? Napasulyap naman si Pamela sa kanyang name tag sa kanyang kaliwang dibdib at napatango. Sa kabilang banda naman habang naglalakad si Alvin, natanaw nga niya ang pinsan niyang si Danny at si Pamela at napangisi nga niya nang maisip niyang walang sinasayang na oras ang kaniyang pinsan dahil kaagad itong kumilos.
Kaya naman kinuha rin ni Alvin ang pagkakataon na iyon para nga puntahan ng batang si Hart na isa sa pasyente sa ospital na siyang sinusuportahan niya. Pagpasok nga ni Alvin sa kwarto ni Hart ay parehong gulat na reaksyon ang namutawi sa kanilang dalawa ni Rina nang magtagpo nga ang kanilang mga mata. Hindi kasi inakala ni Alvin na naroroon pa pala si Rina dahil ang akala niya kanina ay umalis na ito. Katutulog lang ni Hart. Medyo napagod siguro pakikipaglaro at pakikipagkwentuhan sa anak ko. Pero alis na kami. Usal nga ni Rina habang sa ibang direksyon. Nakatuon nga ang tingin nito na waring hindi makatingin sa lalaki. Ganun ba? Tanging naging reaksyon na nga lamang ni Alvin na siyang hindi rin magawang makapagsalita. Kundi titigan lang ang kanyang pinakamamahal na asawa. Gusto niya itong lapitan at yakapin. Ngunit pinipilit lang ni Alvin na wag yun gawin, lalo na ilang taon na nga rin silang hindi nagkikita. Wala na rin kasing naging balita pa si Alvin patungkol nga sa asawa, kung kaya't hindi na nga rin niya alam kung paano niya ito kakausapin ngayon. Hello po! Kayo po ba si Dr. Alvin? Napatingin naman si Dr. Alvin sa batang si Mira nang kunin ito ang kanyang atensyon. Lagi ka pong kinikwento sa akin ni Hart, mabait daw po kayong doktor. Dagdag na sabi pa nga ng batang si Mira. Napangiti ng kusa si Alvin sa narinig. At akmang lalapitan nga sana niya ang bata nang bigla namang humarang si Rina na parabang pinipigilan niyang magkalapit nga ang dalawa. Tamang sinabi niya madalas kang ang kinukwento sa amin ni Hart bilang isa sa mga taong nag-aalaga at nag-aalala sa kanya. Sabi pa nga ni Rina. Sinusubukan maging kalmado. Ganun ba? Sige. Alis na muna ako. Babalik na lang ako kapag nagising na si Hart. Biglang paalam naman ni Alvin at kaagad nang lumabas. Ramdam kasi niya na naiilang nga sa kanyang asawa na si Rina kung kaya't siya na nga muna ang umiwas. Samantala ang pinsan nga ni Alvin na si Danny, patuloy pa rin ang pakikipag-usap sa nurse na si Pamela. Alam mo, madalas ako rito sa ospital. Pero bakit ngayon lang yata ako nakakita ng isang magandang nurse? Hirit pa nga kaagad ni Danny para simulan nga nakunin ang atensyon ng dalaga para nga sa kanyang plano. Bahagya namang namulang magkabilang pisngi ni Pamela. Ngunit para bang nahiya ito sa binata. Teka, sabi mo madalas ka rito sa ospital. Bakit pala? May pasyente ka ba ritong dinadalaw? Tanong pa nga ni Pamela upang ililihis nga ang usapan. Wala naman. Pero sabihin na lang natin na may kilala ako sa ospital na to. Anyway, okay lang ba kung yayain kitang mag-dinner mamaya? Wala naman sigurong magagalit, diba? Wala naman. Kaagad na danay naman ni Pamela na siyang umiling-iling pa. Ibig sabihin ba niyan pumapayag kang makipag-dinner sa akin? Tanong pa nga ni Danny na may pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Bahagya ng mga payoko si Pamela at marahan nga na tumango. Saka sabing, okay lang naman sa akin. Pasimple nga napangisi si Danny nang mapapayag niya kaagad ang dalaga. That's great. Paano, alis na muna ako Susundin na lang kita mamaya para sa dinner natin. Paalam pa nga ni Danny sa dalaga. Matapos nga ang tagpong yun, bumalik naman kaagad si Pamela sa kwarto ni Hart kung saan naghihintay nga sa kanya ang kanyang pinsan at pamamangkin. Oh, anong nangyari? Bakit parang namumula ata yung mukha mo? Bungad na tanong pa nga ni Rina sa kanyang pinsan nang yun nga kaagad ang kanyang napansin. Ano kasi Ate Rina? Kanina may lalaking nagyayang makipag-dinner sa akin. Kwento naman ni Pamela. Talaga? Parang bigla naman yata pumayag ka ba? Tumango naman si Pamela bilang tugon. Kamusta ang itsura? Gwapo pa? Usisa pa nga ni Rina. Oo, gwapo siya at mukha naman siyang mabait.
Paglalahad nga ni Pamela patungkol sa binatang nakilala niya kanina. Kung ganun wala namang masama kung makikipag-dinner ka sa kanya. Pero mag-iingat ka lang. Saka mas okay na rin yung nagagawa mong makipag-date. Ayoko naman na tumanda kang dalaga. Komento pa nga ni Rina. Hindi naman date yun ate Rina eh. Dinner lang. OA naman nito. Pagtatama pa nga ni Pamela sa kanyang pinsan sa tonong nahihiya. Tipid naman na napangiti lang si Rina hanggang sa maalala niya rin ang nangyari kanina. Kanina pala, nagpunta rito si Alvin. Panimulang pagkukwento ni Rina. Nagkita kayo ni Doc? Paano nangyari yun? Anong nangyari? Gulantang na reaksyon naman ni Pamela. Napasulyap naman si Rina sa kanyang anak na siya nga bala nga sa paglalaro sa kanyang cellphone bago muling bumalik nga sa kanyang pinsan. Wala naman. Umalis din naman siya kaagad. Paano yan ate Rina? Hindi ka na ba pupunta rito sa ospital? Pupunta pa rin naman kami ni Mira para dalawin si Heart. Kailangan lang maiwasan na magkita pa rin kami. Ayokong tumating sa punto na tanungin niya ako patungkol sa anak ko. Usal pa nga ni Rina. Huwag ka mag-alala, ate Rina. Sa mga susunod na araw gagawa ako ng paraan para hindi kayo magkita. Pag-a-assure naman ni Pamela sa kanyang pinsan. Hindi naman nagtagal, lumisan na nga sa ospital ang mag-ina hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Hi! Batingan ni Danny kay Pamela nang makita niya ito sa hallway kung saan nga siya naghihintay. At doon nga ay naalala ni Pamela na may dinner nga pala silang dalawa. Ready ka na ba sa dinner natin? Tanong pa nga ni Danny sa magdalaga. Bahagya namang tumango si Pamela. Nawaring nahihiya pa rin sa lalaki. Inayan na nga ng binata palabas ang dalaga patungo sa kanyang kotse kung saan pinagbuksan niya pa nga ito ng pinto. Napangiti naman si Pamela sa pagiging gentleman ng lalaki. Mabilis naman silang nakarating sa isang restaurant na malapit lang din naman sa ospital at doon nga sila nag-dinner. Oo nga pala, hindi ko pa nga pala na ipapakilala ang sarili ko. Ako nga pala si Danny. Single and ready to mingle. I'm currently managing our business since ako nag-iisang anak ng parents ko at ang inaasahan nilang magmamanage ng lahat. Eh ikaw, can you tell me something about yourself para naman mas makilala kita? Pagpapakilala pa nga ni Danny sa kanyang sarili at pagsisimula nga niyang mag-usisa upang makuha ang impormasyon na kailangan niya. Wala akong parents. Ang meron na lang ako ay ang pinsan ko tsaka pamangkin ko. Yung pinsan kong sa ate Rina, siya yung nagpaaral sa akin hanggang sa makatapos ako ng college. Siya rin ang dahilan kaya narating ko tong pangarap ko bilang isang nurse. Pero maliban doon wala naman ng ibang interesting sa buhay ko. Hayag naman ang dalagang si Pamela. I see. Pero since na-mention mo na rin about sa pinsan mo at ang pamangkin niya, matanong ko lang din. About sa family ng pinsan mo. About sa husband niya. Hindi niya ba siya kasama? Pangusisa pa nga ni Danny. Bahagya namang natigilan si Pamela. Don't get me wrong, curious lang ako since gusto ko rin talaga makilala at malaman kung sino-sinong mga tao sa buhay mo. Paglilinaw pa nga ni Danny upang hindi siya pagdudahan. Ang totoo niyan, matagal nang nagkahiwalay yung pinsan ko tsaka yung husband niya. May nangyari kasing trahedya eh. Hindi kinaya ng pinsan ko kaya yun. Mas pinili niyang lumayo muna mula sa asawa. Kwento naman ni Pamela. Ano naman yung trahedyang nangyari? Doktor kasi yung asawa ng pinsan ko. Sa'yo ko lang ta sasabihin ha. Pero si Doc Alvin yung husband ng pinsan ko. Kung hindi ka familiar sa kanya, isa siyang magaling na doktor sa ospital. Kinuwento pa nga ni Pamela ang nangyari kung bakit nagkahiwalay ang dalawa. Napatango-tango si Danny. Nakakalungkot nga yan. Ibig sabihin nakipaghiwalay ang pinsan mo sa asawa niya tapos nagkaroon siya ng bagong partner? At nagkaroon sila ng anak? Komento naman ni Danny.
Bagli namang umiling si Pamela. Actually noon hindi talaga nagkaroon ng anak si ate tsaka si Doc. Kaya naman nagampun sila. At yun nga, si Laika. Tapos, yun pala mabubuntis siya. Paglilinaw naman ni Pamela. So ibig sabihin anak ni Doc Alvin yung anak ng pinsan mo? Pagkukumpirma pa nga ni Danny. Tama ka. Pero walang alam si Doc Alvin tungkol dito. Dahil ayaw ipaalam ni Ate Rina sa kanya. Sagot naman ni Pamela. Umawang mga labi ni Danny na tila ba hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Sorry kung medyo naging madaldal yata ako. Pero favor ko lang sana na kung pwede. Ano man ang kinuwento ko sa'yo. Sa ating dalawa lang ha. Turan pa nga ni Pamela. Napatango na nga lamang si Danny sa dalaga habang bakas pa rin sa kanyang muka na hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman at tiyak nga niyang magugulat din ang pinsan niyang si Alvin kapag nalaman din nito ang katotohanan. Maya-maya pa pagkatapos nga nilang mag-dinner ay nag-alok na si Danny na ihahatid niya ang dalaga pa uwi. Hindi naman tumanggi si Pamela hanggang sa bigla nitong ipahinto ang kotse. Teka, dito ka na ba nakatira? Nagtataka namang tanong ni Danny nang igala niya ang kanyang paningin sa maliit at madilim na eskinita pagkahinto nga niya ng kotse. Hindi. Pero may dadaanan lang ako kung okay lang sa'yo. Oo naman pero samahan na kita. Pagpresenta pa nga nito at sinamahan nga si Pamela sa pagpasok sa loob ng eskinita. Nakakailang hakbang pa nga lang sila nang biglang pumito si Pamela dahilan kaya bagyang nagulat si Danny. At nang sandaling yun may dalawang batang gusgusin at isang matandang lalaki ang siyang lumapit sa kanila. Miss Pamela! Bulalas nga ng mga ito sa natutuwang boses nang makita nila ang dalaga. May dala ko para sa inyo. Nakangiting wika naman ni Pamela at inilabas nga niya ang mga pagkain na tinake out niya mula sa dinner nila ni Danny kanina at binigay nga niya ngayon sa tatlo. Maraming salamat talaga, Nurse Pamela. Hulog ka talaga ng langit sa amin. Hindi pa kasi kami kumakain at sumasakit na ang tiyan namin eh. Halos maluhaluhang saad pa nga. Wala yun. Masaya po akong makatulong sa inyo. O siya, uwi na po ako. Lagi po kayong mag-iingat. Tsaka yung mga pagkain na dinala ko para sa inyo. Masasarap yan dahil galing yan sa mamahaling resto. Magpakabusog kayo. Sad pa nga ni Pamela sa matandang lalaki. Natawa ang dalawang bata at ang matanda at labis na nagpasalamat. Habang ang binatang si Danny hindi na malayan na nakatitig na pala siya sa dalaga at namumutawi nga sa kanyang mga mata ang pagkamangha. Siya nga pala, sorry kung tinake out ko na yung mga pagkain na hindi natin naubos kanina. Sayang kasi saka naalala ko sila. Naisip kong dalhin na lang para sa kanila yung mga natira at hindi natin nagalaw na pagkain. Ani nga ni Pamela nang bumalik na nga ulit sila sa kotse. Wala yun. Maganda nga yung ginagawa mo eh. Sana sinabi mo sa akin yung tungkol sa kanila. Di sana umorder pa ako ng marami para mas marami ka sanang naibigay sa kanila. Nakangiting ani pa nga ni Danny. Okay lang yun, salamat. Tura ni Pamela at hindi nga namalaya ni Danny na muli na naman siyang napatitig sa dalaga hanggang sa bigla siyang matauhan at nag-drive na nga ito para ihatid si Pamela. Matapos may ihatid, ang nurse dumiretso na nga si Danny sa bahay ng kanyang pinsan na si Alvin para nga sabihin lahat ng kanyang nalaman patungkol kay Rina. Anong ginagawa mo rito? Bungad na tanong nga ni Alvin nang makita nito ang kanyang pinsan. Kaagad namang hinila ni Danny si Alvin at pareho silang naupo sa sala. May mga sasabihin ako sa'yo. Tiyak na magugulat ka sa mga nalaman ko. Panimula pa nga ni Danny na ani mo hindi na nga siya makapaghintay pa na masabi sa pinsan niya ang lahat. Nalaman?
Tungkol ba to sa pinapagawa ko sa'yo? Tanong nga ni Alvin at tumango naman si Danny. Kung gano'n anong mga nalaman mo? Yung batang si Miracle, hindi siya ampon, kundi anak talaga siya ni Ate Rina. Kaya Miracle ang pinangalan sa kanya dahil isang himala na nagbuntis siya. Sabi pa nga ni Danny. Tumango-tango naman si Danny. Kung gano'n anak pala talaga niya si Miracle, nalaman mo ba kung sino nga ma? Nang magkahiwalay kayong dalawa, hindi naman nagkaroon ng bagong partner o ibang lalaki si Ate Rina. Sagot ni Danny na siyang nagpakunot nga ng noo ni Alvin. Hanggang sa biglang namilog ang mata ni Alvin, na tila ba biglang may napagtanto. Sandali, sinasabi mo bang posibleng ako ang ama ni Miracle? Hindi lang posible. Ikaw talaga yung ama ni Miracle, si Pamela na mismo nagsabi sa akin. Pero hindi lang sinabi sa iyo ni Ate Rina. Natigilan sa Alvin sa narinig. Magkahalong gulat at saya ang siyang bumalakas nga sa kanyang muka at mga mata. Teka, nalaman mo ba kung bakit hindi sinabi sa akin ni Rina ang tungkol doon? Usisa nga ni Alvin. Hindi ko tinanong ang tungkol dyan eh. Dahil ayoko naman na maghinala sa akin si Pamela pero mas mainam na kung sa Ate Rina na mismong tanungin mo. Ang importante ngayon, alam mo na ang katotohanan at may anak pala kayo ni Ate Rina. You're right. Kailangan talaga naming mag-usap ni Rina. Pagsang-ayon naman ni Alvin sa kanyang pinsan. Maya-maya pa ay biglang pumeke nga ng ubos si Danny. Anyway, ngayong natulungan kita para malaman mo yung sagot sa tanong mo, pwede ko na bang malaman kung ano yung kapalit? Tanong nga ni Danny habang inihimas niya ang baba niya. Yung isang resort namin sa Batangas. Sa'yo na yun. Tugon naman ni Alvin. Nanlaki naman ang mga mata ni Danny. Yung resort niya sa Batangas? Sigurado ka ba? Hindi ka ba nagbibiro lang? Wala nang bawian yan ah. Hindi makapaniwala ang reaksyon pa nga ni Danny na siyang napatayo pa. Hindi ko na binabawi ang mga sinabi ko, salamat sa tulong mo. Sabi nga ni Alvin. Tanging nasabi lang ni Alvin. Saka ito tumayo at iniwan nga ang kaniyang pinsan sa sala. Hindi naman na nag-react pa si Danny kung saan sinundan lamang nito ng tingin si Alvin habang bakas pa rin sa kaniyang mukha ang masayang reaksyon. Ilang araw pa ang lumipas ay hindi pang muli nakita ni Alvin ang mag-ina. Iniisip niyang baka hindi na ito pumunta sa ospital, ngunit umaasa pa rin siyang makikita niya muli ang kaniyang asawa at ang kanilang anak. Ayaw rin naman niya itong puntahan sa bahay nila dahil ayaw naman niyang magalit at magtaka si Rina sa kanya. Kaya naman balak nga ni Alvin ay hintayin na lamang ang muling pagbisita ng mag-ina sa ospital para kay Hart. Ngayon ay nasa kwarto nga ng batang si Hart, si Alvin para nga kumustahan ang lagay nito. Nakausap po si Doc Ron. Ang sabi niya kahit papaano bumubuti na raw ang lagay mo. Alam mo masaya ako na patuloy mong nilalabanan ng sakit mo at tumatalab sa iyo lahat ng medication. Nakangiting sampit ni Alvin sa batang si Hart habang natutuwa ito sa progress sa kalusugan ng bata. Salamat Doc Alvin. Thankful po talaga ako sa inyo Doc, ni Doc Ron. Dahil hindi niyo po ako pinabayaan pati na rin po si Nurse Pamela tsaka si Ma'am Rina po saka si Miracle. Dahil po sa inyo, nagkaroon po ako ng pamilya at nararamdaman ko pong hindi po ako mag-isa. Wika naman ang batang si Hart. Basta lagi mong tatandaan, nakasama mo kami at nandito kami, okay? Tumangutang naman ang batang si Hart at ngumiti. Siya nga pala, tungkol sa kaibigan mong si Miracle at sa mama niya. Pwede mo ba akong kwentuhan tungkol sa kanila? Maya-maya pa ay pag-iiba nga ni Alvin sa usapan. Mabait po sila sa akin, para po akong nagkaroon ng nanay at kapatid dahil po sa kanila. Kaso si Miracle po naawa po ako sa lagay niya. Biglang ang lumungkot ang reaksyon ng batang si Hart nang mabanggit nga ang tungkol sa kaibigan na si Miracle. Ha? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Anong lagay ni Miracle? Sunod-sunod na usisa naman ni Alvin patungkol sa kanyang anak. Ang totoo po kasi niyan,
May sakit po sa puso si Miracle. Namana raw po niya yun sa mama niya. Naawa nga po ko kay Miracle eh. At para hindi po siya mahirapan at para hindi po lumala ang kondisyon niya, kailangan niya pong mag-undergo ng heart transplant dahil yun lang daw po ang paraan para maging normal po ang kalusugan ni Mira. Sad pa nga ng batang si Heart. Ilang beses na napakurap si Alvin dahil sa kaniyang mga narinig. Matapos niyang malaman iyon, ay nasasaktan nga siya para sa kaniyang anak, lalo na at wala siya sa tabi nito habang sumusumpong ang kondisyon nito. Paglabas nga ni Alvin ng kwarto, ay tulala itong naglakad sa hallway habang iniisip ang kaniyang anak. Nang biglang sa hindi kalayuan, ay natanaw niya ang isang batang siyang kanina niya pang iniisip. At iyon nga ay si Miracle. Lumitaw ang ngiti sa mga labi ni Alvin nang makita niya ang kaniyang anak. Subalit kaagad din na naglaho iyon nang mapansin niyang tila ba nahihirapan ito habang nakahawak nga si Miracle sa kaliwang dibdib nito. At doon nga ay napagtanto ni Alvin na maaring inaatake na naman si Miracle ng sakit niya sa puso. Dali-dali ngang tumakbo si Alvin patungo sa kaniyang anak para nga tulungan ito. Salamat sa pagtulong mo sa anak ko. Hindi ko akalain na mas dadalas pa pala ang pagsumpong ng sakit niya. Usal pa nga ni Rina kay Alvin habang ang anak nitong si Mira ay natutulog sa ospital habang pareho nila itong pinagmamasdan. Anong plano mo tungkol sa sakit niya? Tanong naman ni Alvin. Nung nalaman ko na may congenital heart disease si Mira, kagad akong gumawa ng paraan para makahanap ng heart donor. Tinulungan mo akong makahanap ng heart donor at ikaw ang nag-opera para sa heart transplant. Litanya nga ni Rina na siyang nagbabalik tanaw sa nakaraan. Wala akong pinagsisisihan at ngayon sana hayaan mo ulit akong tulungan kita. Hayaan mong tulungan kitang makahanap ng heart donor para kay Mira. Sambit naman ni Alvin. Anong sinabi mo? Kulantang ang reaksyon ni Rina. Napalingon naman din si Alvin sa kanyang asawa. Ngunit imbes na sagutin nga, ang tanong nito marahan nga niyang hinila palabas ng ward si Rina at dinala sa rooftop. Naalala mo ba nung pasyente pa lang kita? Madalas din tayong magpunta at tumambay rito sa rooftop, di ba? Ani nga ni Alvin habang may ngiti sa mga labi. Alvin, bakit mo dinala rito? At saka, ano yung nakita ko kanina? Bakit tinawag mong anak natin si Miracle? Nagugulahan at kinakabahan nga na tanong ni Rina habang hinahawi niya ang buhok niyang hinahangin nga sa kanyang pisngi. Rina, gusto ko lang malaman bakit hindi mo pinaalam sa akin ang tungkol kay Miracle. Mahinahon ang boses na tanong ni Alvin. Nagiwas naman ang tingin si Rina. At bakit ko naman kailangan ipaalam sa'yo ang tungkol kay Miracle? Rina, gusto ko lang malaman na sobrang nasaktan ako nung nawala ka sa buhay ko. Alam kong nasaktan kita, pero hindi ko deserve na hindi malaman ang tungkol sa anak natin. Nasaktan din ako nung nawala si Laika, pero tiniis ko yun dahil mahal kita. Dahil gusto kong mahanap yung peace of mind na gusto mo. Deserve ko bang maging mag-isa at pagkaitan ng anak, ha? Rina, sana maunawaan mo na nasaktan din ako noon at mahirap din para sa akin ang nangyari. Dahil alam ko, ang totoo na ako ang ama ni Miracle. Bago ka umalis may nangyari sa atin, doon ka nabuntis at isang himalayon para sa'yo. Kaya nga Miracle ang pinangalan mo, diba? Siguro naman deserve ko na matawag na papa ng sarili kong anak. Alam ko rin na mahal mo pa rin ako. Hindi mo rin maitatago sa akin yun dahil ramdam ko, Rina. 7 taon din tayong nagkahiwalay, sana naman sapat na yun para pagbigyan naman natin ang mga sarili natin ngayon. Matapos marinig ang mga sinabi ni Alvin, ay unti-unti ngang nangilid ang mga luha sa mga mata ni Rina na siyang kalaunan ay pumatak na rin ang mga yon. Nakaagad din namang pinahid ni Rina gamit ang kaniyang palad. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Rina bago niya sinalubong ang mga mata ni Alvin. Tama ka. Ikaw nga naman ni Miracle. At hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa kanya dahil natatakot akong mawalan ulit ng anak.
Ayoko maulit yung nangyari noon kay Laika. Nawala siya sa atin, kaya naisip kong wag nang sabihin sa yung tungkol kay Miracle. Napailing si Alvin. Rina, tingin mo ba talaga magagawa ko ulit ipahamak ang sarili nating anak? Sa tingin mo ba ginusto at sinadya ko yun? Hindi mo ako masisisi, Alvin. Nagawa mo nga noon kay Laika, kaya hindi malabong maulit-ulit yun. Oo, hindi ko rin ide-deny na mahal pa rin kita. Pero hindi ko kayang isakripisyo ulit ang sarili nating anak kaya tiniis ko na hindi ka makasama ng ilang taon. Nagsimula na nga ring manghilid ang mga luha sa mga mata ni Alvin dulot ng mga salitang binibitawan ni Rina. Nasasaktan siya sa kaniyang mga naririnig, ngunit hindi niya rin masisi ang asawa dahil alam niyang labis talaga itong nasaktan sa pagkawala ng anak nilang si Laika noon. Pero hindi mo ba talaga ako kayang pagkatiwalaan ulit? Si Miracle may sakit din siya at ayokong tumunganga habang alam ko kung anong kondisyon niya. Hayaan mo akong maging ama sa kanya at pinapangako ko sa'yo na this time ililigtas ko ang anak natin pagkatiwalaan mo ko, Rina. Please, hindi ko na kaya pang palagpasin ang pagkakataon na to. Gusto ko nang mamatay noon pero sinikap kong magpakatatag dahil umaasa akong babalik at mahanap kita. Kaya please wag mo na akong iwan ulit. Saad pa nga ni Alvin. Nang mga sandaling yun ay napahagulgol na nga lamang din si Rina sa balikat ni Alvin. Samantala abala nga sa pag-uusap sa hallway sina Danny at Pamela nang mapansin ni Pamela si Hart na siyang lumabas ng kwarto nito habang may dextrose pa nga ito. Lumapit sa kanila. Oh Hart, bakit ka lumabas? May problema ba? Salubong nga ni Pamela sa bata. Hinahanap ko po kayo. Gusto ko po kasi sanang lumabas para magpahangin eh. Sagot naman ng batang si Hart. Hi Hart, kamusta nang lagay mo? Nakangiting konsulta naman ni Danny sa bata. Hello po Mr. Danny. Ayos lang po ako. Bumubuti na rin po ang lagay ko. Nakangiting sagot naman din ng batang si Hart. Mabuti naman kung ganon. Teka, magkakilala kayo? Nagtataka namang tanong ni Pamela sa dalawa. Opo, Nurse Pamela. Pinsan po siya ni Doc. At madalas din po siyang nagpupunta rito para dalawin ako. Sad nga ng batang si Hart. At napalunok na nga lamang si Danny dahil sa kaba. Ano? Pinsan ka ni Doc Alvin? Gulantang at kunot ang noong baling naman ni Pamela sa binata. Hindi makasagot si Danny dahil hindi rin alam nito kung paano magdadahilan lalo na at mukhang buko na rin naman siya. Napakamot na nga lamang din siya sa batok niya at namuo ang pawis sa kanyang noo. Teka, bakit hindi mo sinabi sa akin na pinsan ka ni Doc? Ano? Paano nangyari yun? So plano mo ba talagang lapitan ako? Kaya pala tinanong mo ako tungkol kay Ate Rina at sa anak niya. Plano niyo ni Doc Alvin yun no? Lagot ako kay Ate Rina nito eh. Bakit ba kasi ako kaagad ng tiwala sa'yo? Buliyaw pa nga ni Pamela na siyang hindi makapaniwala at naiinis sa nangyari. Hart, anong ginagawa mo rito sa labas? Tanong nga ni Rina dahilan kaya napunta nga sa kanilang dalawa si Alvin. Nakita nga nila si Danny at Pamela. Ma'am Rina, nandito po pala kayo. Nasaan po pala si Miracle? Hindi niyo po ba siya kasama? Baling naman ang batang si Hart kay Rina. Kasama ko siya pero nagpapahinga siya ngayon eh. Inatake na naman kasi siya ng sakit niya. Ano? Teka, okay lang ba ang pamanggit mo, Ate Rina? Nag-aalalang reaksyon naman ni Pamela. Okay lang naman siya. Kailangan lang din niyang magpahinga. At nakainom na rin naman siya ng gamot niya. Pero anong nangyayari pala kanina? Bakit naririnig kitang parang sumisigaw? Teka, siya ba ang lalaking kadate mo noon? Pag-uusisa pa nga ni Rina, sa kanyang pinsan ang bumaling ito sa binatang si Danny na halos hindi makatingin sa kanila. Paano naman kasi Ate Rina? Naisahan kasi ako ng lalaking to eh. Plano pala talaga niyang malapitan ako para makakuha ng impormasyon tungkol sa iyo ni Mira. Ngayon ko lang nalaman na magpinsan pala sila ni Doc Alvin. Singhal ni Pamela sa binata na siyang dismayado pa rin sa nalaman. Napalingon nga si Rina sa katabi niyang si Alvin
kung saan si Alvin ay naibaling naman ang tingin sa ibang direksyon. Kung ganun, ginamit mo pa ang pinsan mo para makalapit sa pinsan ko para malaman ng totoo? Bali nga ni Rina kay Alvin. Alam na ni Doc ang totoo na anak niya si Miracle? Reaksyon naman ni Pamela. Hindi naman sumagot si Rina. Sa halip ay napabuntong hininga lamang ito. Habang ang batang si Hart naman ay unti-unting napangiti nang ma-realize nito kung ano ang nangyayari. At maya-maya nga lang ay tinungo nila ang ward kung saan naroroon si Miracle at gising na nga ito ng kanilang madatnan. Anak, kamusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Mahinahon nga ang boses na tanong nga ni Rina. Sa kanyang ina nang maupo siya, saka maupang makatapat ito. Marahan namang tumango si Mira. Maayos na po ang pakiramdam ko, Mama. Mabuti naman kung ganun. Nag-alala ako kanina nung husto eh. Ani pa nga ni Rina. Mama, sorry po kung madalas po kayong pinag-aalala ha. Nakangusong paumanhin naman ang batang si Mira. Anak, hindi mo kailangan humingi ng sorry. Huwag kang mag-alala. Hindi rin magtatagal, hindi ka na mahihirapan. Kagaling ka rin sa sakit mo. Sabi nga ni Rina, upang bigyan ng pag-asa ang kanyang anak. Tama ang mama mo, Mira. Hindi rin magtatagal, makakalaya ka na rin sa sakit mo. Malaya mo na rin magagawa lahat ng gusto mo, katulad ng makipaglaro sa ibang bata. Ikaw rin, Heart. Makakalaya rin tayong dalawa sa mga sakit natin at makakapaglaro rin tayo. Excited na ako mangyari yun. Siya nga pala, salamat po pala Doc Alvin dahil tinulungan mo po ako kanina ha. Baling naman ito sa doktor na si Alvin. Lahat nga sila ay nabaling ang atensyon kay Alvin. Naani mo inaabangan kung anong magiging reaksyon at kung ano ang sasabihin nito sa sariling anak. Heart, di ba sabi mo kanina gusto mong lumabas para magpahangin? Halika magpahangin tayo. Biglang pagyayaya nga ni Pamela sa bata na waring nabasa nito kung ano ang sitwasyon. Palabas na nga silang dalawa nang hilahin din ni Pamela. Palabas ang binatang si Danny. Dahilan kaya naiwan na lamang si Rina at Alvin kasama ang kanilang anak na si Miracle. Nabalot nga sila ng katahimikan nang wala man lang bumalak na magsalita. Lalo na si Alvin na siyang pinapakiramdaman lamang si Rina sa kung ano ba ang mga maaari niyang sabihin sa anak nila. Ilang sandali pa ay hinawakan ni Rina ang kamay ni Alvin na para bang senyales iyon para sa doktor na panahon na para malaman nga ng anak nila kung sino ang ama nito. Miracle anak, may sasabihin sana kami ni Doc Alvin sa'yo. Sana pakinggan mo kami, okay? Sana maintindihan mo kung ano man ang sasabihin namin. Kalmado ang boses na panimulangang sabi ni Rina sa kanyang anak. Tinanong naman nito kung ano yun. Naupo naman si Alvin sa upuan na naroroon para makatapat nga ang magina. Huwag ka sanang mabibigla pero gusto sana naming sabihin sa'yo ang tungkol sa ama mo. Sambit nga ni Alvin. Po, kilala niyo po kung sinong papa ko? Tanong pa nga ni Miracle. Hinawakan naman ni Rina ang kamay ng kanyang anak. Sabay sabing, Anak, ang totoo niya ng papa mo ang nasa harapan mo ngayon. Ilang beses namang napakurap-kurap si Miracle bago ito napatingin kay Alvin. Ibig pong sabihin si Doc Alvin po ang papa ko? Hindi makapaniwalang reaksyon pa nga nito. Tumango-tango naman si Alvin bilang kaniyang tugon. Nang mga sandaling iyon ay kinakabahan nga si Alvin dahil iniisip niya ang posibilidad na baka hindi siya kilalanin na ama ng kaniyang anak, lalo na at ilang taon din siyang wala sa tabi nito. Ngunit kaagad ding napawi ang kaniyang pangamba nang bigla na lamang siyang yakapin ni Miracle. Sana po, hindi po ito panaginip. Ilang beses ko na po kasing napanaginipan na kayo raw po ang papa ko eh. Sa totoo nga po nito, sana po kayo po talaga ang papa ko, Doc Alvin. Halos matunaw nga ang puso ni Alvin ng mga oras na yun dahil nga sa sinabi ni Miracle. Huwag kang mag-alala,
Hindi ito basta panaginip lang dahil ako talaga ang papa mo, Miracle. Nakangiting sambit nga ni Alvin at marahan na hinagod-hagod ang likod ng kaniyang anak habang patuloy pa rin itong nakayakap sa kaniya. Napaangat naman ang tingin si Rina sa kisame upang pigilan ang mga luha niyang nagbabadya. Nakaramdam kasi siya ng bahagyang pagsisisi kung bakit pinaglayo niya ang mag-ama noon. Ngunit masaya pa rin siya ngayon dahil mukhang madaling magkakaayos nga ang mag-ama at mukhang hindi na rin siya mahihirapan na buuin ang kanilang pamilya. Makalipas nga ang ilang araw, masaya ngang magkasama ang mag-inang sina Rina at Miracle na tinungo ang kwarto ni Hart. Ngunit kaagad din na nawala ang mga ngiti nila nang madatnan nilang wala si Hart sa kwarto nito. Nasaan kaya siya? Lumabas kaya siya? Tanong naman ni Rina habang inaayos na itong ilagay ang lagayan nga ng mga dala niya. Nang maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto at iniluwal nun ang nurse na si Pamela na siyang hinihingal habang puno ng luha ang mukha nito. O Pamela, anong nangyari? Bakit kaya na itsura mo? Nagtatakang ang tanong ni Rina sa kanyang pinsan at nilapitan ito. Ate Rina, si Hart po. Kinakabahan nga na saad nito. Nanginginig ang boses na sambit nga ni Pamela kung saan ng mga sandaling iyon ay tila ba kinutuban na si Rina na may nangyaring masama sa bata dahil na rin sa tono ng boses at itsura ngayon ng kanyang pinsan. Nasaan si Hart? Tanging tanong lang ulit ni Rina dahil tila ba nabarahan ang kanyang lalamunan. Nasa emergency room, sagot ni Pamela. Dagli nga nilang tinungo ang emergency room at ang nadatnan nga sila sa labas ay ang dalawang lalaking doktor na tila ba may pinagtatalunan. So sinasabi mong wala na tayong ibang magagawa para iligtas siya, ha? Sigaw nga ni Alvin sa isa pang doktor. Nagsisimula na nga ring mamayani ang takot sa puso ni Rina, lalo na nang makita niya ang duguan na lab coat ng kaniyang asawa. Dahil doon ay naalala nga niya ang masalimuot na trahedyang nangyari 7 taon na ang nakararaan. Alvin, makinig ka. Intindihin mo ang mga sinasabi ko si Hart. May dahilan siya, kaya pilit niyang nilalabanan ng sakit niya. Hindi para sa sarili niya kundi para kay Miracle. Marina bigkas nga ni Dr. Ron kay Alvin. Si Dr. Ron ay isang neurosurgeon at siya nga ang doktor ni Hart. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan namang tanong ni Alvin. Nung nawawalan siya ng pag-asa, nagagaling na siya. Ayaw niyang magpa-opera dahil natatakot siya. Pero isang araw bigla na lang niya akong tinanong kung pwede ba siyang mag-donate ng puso kung sakaling mawala siya. Siyempre nagulat ako at nagtaka. Hanggang sa sinabi kong pwedeng mangyari yun. Basta hindi maapektuhan ng cancer niya ang ibang organ ng katawan niya. Simula nun ginusto niyang gumaling at pilit niyang nilabanan ng sakit niya. Unti-unti akong natutuwa. Pero nasasaktan naman ako kapag naalala kong may iba siyang dahilan kung bakit nilalabanan niya ang sakit niya. Lagi niyang sinasabi sa akin ang kondisyon ng anak mong si Miracle. Naawa siya dahil nakikita niya kung gaano nahihirapan ito. O Alvin, tamang narinig mo. Binilin sa akin ni Hart sa oras na yun na may mangyari sa kanya. Handa siyang maging heart donor ng anak mo. Paliwanag pa nga ni Doc Ron. Ang lahat ay natigilan sa kanilang mga narinig. Tila ba hindi makapaniwala. Hanggang sa maski ang batang si Miracle, hindi na napigilan pang umiyak. Kung ganun, sinasabi mo bang sinadya niyang magpasagasa, ha? Tanong naman ni Alvin. Hindi ko alam. Pero gusto kong isipin na nagkataon lang na may sinagip siyang aso kaya siya nasagasaan, pero sa ngayon, wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang nangyari. At tanggapin bilang heart donor ng anak mo, usal ni Doktor. Ron na siyang pilit na nagpapakatatag kahit na ang totoo ay nasasaktan din ito sa pagkawala ng batang si Hart. Napasandal nga si Alvin sa wall na tila ba ng hina sa kaniyang mga narinig, habang si Rina naman ay walang humpay na umiiyak.
dahil sa sakit na nararamdaman habang yakap-yakap nga niya ang kaniyang anak. Patuloy rin sa pag-iyak ang nurse na si Pamela. Bigla namang dumating si Danny nang malaman nito ang nangyari at napaluhan na nga lamang din ito nang makita niya ang mga reaksyon ni na Alvin at doon ay nagkaroon siya ng ideya sa kung ano ang nangyari sa batang si Hart. Nang mga sandaling iyon ay nagtatalo ang kanilang mga puso at isipan sa nangyayari. Magkahalong pag-asa, sakit at lungkot ang kanilang nararamdaman at nahihirapan nga ang mga puso nila sa pakiramdam na yon. Hanggang sa isang operasyon ang kailangan nilang gawin. Sigurado ka bang kaya mo? Tila ba may pagdududang tanong ni Rina sa kanyang asawa na si Alvin. Ngayon na rin kasi magaganap ang heart transplant at hindi nga mawala-wala ang pag-aalinlangan ni Hart. Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong naman ni Alvin sa boses na animoy matatag. Malaki ang tiwala ko sa iyo pero hindi ko maiwasan na matakot at mangamba ngayon. Mabibigat pa ang emosyon natin ngayon dahil sa nangyari kay Hart at ayokong makaapekto yon kung sakaling operahan mo ang anak natin. Nangangamba nga na boses ni Rina. Hinawakan naman ni Alvin ang kamay ng kanyang asawa. Rina, pagkatiwalaan mo ko. Hindi ko ipapahamak ang anak natin. Hindi ko sasayangin ang pagkawala ni Hart dahil sa kagustuhan niyang mamuhay ng normal ang anak natin. Pagkatiwalaan mo ulit ako ngayon, katulad kung paano mo ako pinagkatiwalaan noong inoperahan din kita. Pangako ko sa'yo, lalabas ako ng operating room na may magandang balita. Mahal na mahal kita, Rina. Mahal na mahal ko kayo ni Miracle. Madamdaming saad pa nga ni Alvin. Ipinikit ni Rina ang kaniyang mga mata at doon ay kumawala ang mga luha niya. Hindi niya maitago ang takot niya, ngunit nais niyang pagkatiwalaan ang kaniyang asawa. Dahan-dahan ngang inilapit ni Alvin ang kaniyang mukha kay Rina hanggang sa magdampi ang mga labi nila. Naniniwala ako sa iyo, Alvin. Naniniwala akong magagawa mo tong operasyon na to. Magiging ligtas ang anak natin. Saad pa nga ni Rina. At napangiti na nga lamang sa Alvin nang maging positibo nga ang kanyang asawa. Doc Alvin, ready na po ang operating room. Biglang sulpot naman ng nurse na si Pamela. Umalis na nga rin si Alvin kaya naman naiwan si Rina at ang pinsan nitong si Pamela. Huwag ka magalala, Ate Rina. Isa si Doc Alvin sa pinakamagaling sa heart surgeon sa bansa, kaya hindi mo kailangan mangamba dahil tiyak akong magiging successful ang operation. Tura naman ni Pamela sa kaniyang pinsan para nga maibsan ang takot nito. Dahil din doon ay nagkaroon ng pag-asa si Rina. Ngunit hindi maitatago na patuloy pa rin siyang nangangamba, lalo na at muli na namang bumabalik sa kaniyang alaala ang nangyari sa anak nilang si Laika. Kasalukuyan ngang nasa labas ng operating room si Rina at Pamela habang naghihintay at ilang oras na nga silang naroroon. At sa bawat segundo, minuto at oras na lumilipas ay mas lalo ngang nadadagdagan ng kabang nararamdaman ni Rina. Lalo na at wala siyang ideya sa kung ano na ang nangyayari sa loob ng OR o operating room hanggang sa nakatulog na nga sa paghihintay si Rina at hindi na nga niya namalayan ang paglabas ni Alvin ng operating room. Matapos ngang magbihis ni Alvin ay binuhat niya patungo sa isang private room ang natutulog pa ring si Rina. Ilang oras pa ang lumipas ay unti-unti na ring nagising si Rina. Unang natanaw ni Rina ay si Alvin na suot ang puting lab coat habang tila ba naghahanda ito ng pagkain. Ilang beses namang ikinurap ni Rina ang kaniyang mga mata. Iniisip kung nananaginip lang ba siya o totoo na ang nangyayari. Alvin? Nag-aalinlangan pa ang tawag ni Rina sa kanyang asawa. Kagad namang nagpunta ang atensyon ng doktor sa kanyang asawa at nilapitan. Mabutit gising ka na. Hindi ka pa kasi kumakain eh. Alvin, anong nangyari? Successful bang operation? Maayos na bang lagay ng anak natin? Naging blanco nga ang reaksyon ni Alvin
na siyang nagdulot ng kaba sa dibdib ni Rina. Ngunit kaagad din namang lumitaw ang ngiti sa mga labi ng doktor. O Rina, successful ang operation. Okay na ang anak natin. Nakaramdam nga ng malaking ginhawa si Rina matapos ang sinabi ng kanyang asawa. Salamat sa Diyos. Thank you so much, Alvin. Dahil sa tuwang nararamdaman, ay hindi nga napigilan ni Rina na halikan ang mga labi ng kaniyang asawa. Mabilis naman yun na tinugunan ni Alvin hanggang sa biglang bumukas ang pinto at kaagad ngang napaiwas ng tingin sina Danny at Pamela nang makita nila ang ginagawa ng mag-asawa. Sorry. Pagsasorry nga ni Danny at kaagad nga na isinara ang pinto. Bahagya namang napayuko si Rina, dulot ng hiyang nararamdaman. Habang si Alvin, natawa na nga lamang. Siguro next time kailangan na natin gawin to sa bahay para hindi na maudlot. Hirit naman ni Alvin kaya lalong namula ang pisngi ni Rina. Nakakalungkot pa rin isipin na nawala na si Hart. Pero masaya ako na successful ang naging operation. At okay na rin ngayon sina Ate Rina at Doc Alvin. Ani pa nga ni Pamela habang magkasama nga silang naglalakad ni Danny sa hallway ng ospital. Napatango-tango naman si Danny. Ganun talaga ang buhay. Minsan, kailangan ng sakripisyo para ikaliligaya ng iba. Ika nga lahat ng nangyayari may dahilan. Isipin na lang natin na masaya si Hart ngayon kung nasaan man siya dahil ligtas na rin ang kaibigan niyang si Miracle. Nakangiting komento naman ni Danny. Tama ka. Paniguradong masaya ngayon si Hart kung nasaan man siya. Pagsang-ayon naman ni Pamela. Nga pala, may iba tayo. Ikaw ba? Kailan mo ba planong magkaroon ng pamilya? Pag-iiba nga ni Danny ng usapan. Minsan sumasagi rin naman sa isip ko yan. Pero wala pa akong nakikitang lalaking katulad ni Doc Alvin eh. Sagot naman ni Pamela. Kung ganun yung tipo mo ay yung katulad ng pinsan ko? Oo, gusto ko yung faithful sa akin at kahit na anong mangyari, ako pa rin ang mahal niya. Faithful naman ako ah. Bulong naman ni Danny. Ano yun? Usisa naman ni Pamela. Ang sabi ko, sana makahanap ka rin ng lalaking katulad ni Kuya Alvin. Gusto mo tulungan kita? Napangiti naman si Pamela at napahinto sa paglalakad. Kaya naman napahinto rin si Danny at napatingin sa kaniya na waring nagtataka. Wala namang sinabi na kung ano si Pamela at bigla na nga lamang niyang mabilis na hinalikan ang pisngi ng binata. Sa tingin ko nahanap ko na siya. Sabi lang ni Pamela pagkatapos ay iniwan na niya ang binata. Naiwan namang tulala at hindi makapaniwala si Danny kung saan napahawak pa nga siya sa pisngi niya kung saan siya hinalikan ni Pamela at doon ay unti-unting namutawi ang ngiti sa kaniyang mga labi. Makalipas ang 6 na buwan. Miracle anak, dumating na ang service mo sa school. Tawag nga ni Rina sa kanyang anak. Habang kasalukuyan nga niyang hinahanda ang lunchbox nito. Tumakbo naman palapit sa kanyang ina, si Miracle at kinuha nga nito ang baon saka nagpaalam. Thank you mama, I love you. Sambit nito at hinalikan nga sa pisngi si Rina. I love you too anak, ingat ka. Alis na po ko mama, pasabi na lang din po kay papa. Hindi ko na po kasi siya mahihintay eh, bye po. Tuluyan na ngang tumakbo palabas ng bahay si Miracle at sumakay ng bus na siyang service niya sa school. Napangiti naman si Rina nang sundan niya ng tingin ng palayong bus mula sa bintana. Maya-maya pa ay biglang may yumakap sa kaniya. Nakaalis ang anak natin? Hindi ko man lang siya naabutan. Wika pa nga ni Alvin sa tonong tila ba inaantok pa. Magulo rin ang buhok nito. Nahalata mong kagagising lang. Hinalika naman ni Rina ang pisngi ng kanyang asawa at sabay sabing, I love you, pinapasabi ng anak natin. Paano yung mama ni Miracle? Wala ba siyang sasabihin sa akin? Hirit pa nga ni Alvin dahilan kaya bahagyang natawa si Rina. Mahal na mahal kita. Laking pasasalamat ko sa Diyos dahil pinagtagpo niya tayong dalawa. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako dito sa mundo at baka wala rin si Miracle.
Ang dami nating pinagdaanan pero heto tayo. Magkasama pa rin tayo at mahal-mahal pa rin natin ang isa't isa. Of course, nagsumpaan tayo sa harap ng Diyos nung nagpakasal tayo at pangahawakan ko ang sumpaan natin sa isa't isa. Mahal na mahal din kita, Rina. Wala akong ibang hangad kundi ang maging masaya ka lang. Dahil makita ko lang na masaya ka, masaya din ang puso ko. Hinagka naman ni Alvin ang noo ni Rina bago nga niya hinagka ng labi nito. Mabilis naman ang naging tugon ni Rina sa halik na yon at nakapikit na nga lamang siya habang nakakapit sa batok ng asawa. Excited na akong magkaroon tayo ng baby number 2. Bulong pa nga ni Alvin sa tenga ni Rina. Sa tingin mo ba posible pa ako mabuntis? Bakit naman hindi? Nabuo nga natin si Mira, di ba? Kaya hindi imposibleng makabuo ulit tayo. Ang isa pang miracle. Pero paano kung hindi na? Paano kung si Miracle lang talaga ang kaisa-isang himala sa buhay natin? E di okay lang. Kung ano man ang pagkaloob sa atin ng Diyos, malugod nating tatanggapin. Basta ang mahalaga, kasama ko kayong dalawa hanggang sa mawala ako sa mundo. Bigla namang naging emosyonal si Rina, dahilan kaya pumatak ang munting luha mula sa kanyang mga mata. Anong problema? Nag-aalala namang tanong ni Alvin. Kagad namang umiling si Rina. Wala naman. Masaya lang ako. Parang hindi ko yata kayang mabuhay kung wala kayo ng anak natin. Kung papipiliin man ako, nang magiging pamilya ko sa next life ko kayo at kayo pa rin ni Miracle, ang pipiliin ko. Mas lalong ang humigpit ang pagkakayakap ni Alvin sa bewang ni Rina at mas sinapit nga niya, palapit sa kanya. Kung ako rin ang tatanungin, wala akong ibang pipiliin na maging pamilya, kundi kayo lang din ni Miracle. Kayo ang buhay ko at gagawin ko ang lahat, mapasaya lang kayo at maprotektahan. Ganon kayo kahalaga sa buhay ko. Wika nga ni Alvin at muli nitong sinakop ang mga labi ng asawang si Rina. Sa isa pang pagkakataong ipinagkaloob, kina Rina at Alvin ay namuhay nga sila ng masaya kapiling ang kanilang anak. Hindi rin nila nakakalimutan na dalawin ang puntod ni Laika at Heart na siyang naging parte na rin ng buhay nila. Habang sina Danny at Pamela naman ay unti-unti na ring nagkakamabutihan sa isa't isa, kaakibat na ng kasiyahan ng kalungkutan kung kaya't kailangan nating pahalagahan ang bawat segundong kasama natin ang mga mahahalaga sa buhay natin. Kung minsan, hindi maiiwasan ang sakripisyo para sa kaligtasan at ikaliligaya ng iba, ngunit huwag mangamba at manalig lamang sa Diyos dahil lahat ng nangyayari ay may dahilan at may kasagutan. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Rina at Alvin. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Ana Vencer, Merlilyn, Anita Hernando, Adelaida, Vanessa, Chu, Julie Botok, Andy Galang, Lani, Fel Macabato, Kuwait, Jasmine Baya, Marietta Amper, Wainoni, Maricel Cabigon, Rosemary Palaganas, Rosemary de la Cruz, Ellie Bitasolo, Eileen, Emily Borac, Ofelia Gaetano, Jejemon Ramos, Junaline, Hebedo, Daisy Blasa, Flory Robles, Corazon, Danke, Nelani Juan, Flordet, Mira's Channel, Alarica Padua, Harem Ruchi, Evelina Kiamco, Ostanalito, Anisha Jacobe, Vanessa, JC, Emelita Matias, Reynaldo, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D,
Marie Ramos, Araceli, Lilio, Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson,
Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emego Ba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.